105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:40 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben R. Canoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Friday, araw na po ng Biyernes, ika-27 sa buwan ng Hunyo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao, Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Basa ho yung ating kapaligiran dahil po sa naranasan nating pag-ulan. Sa katunayan, wala hong bagyo pero meron pong southwest monsoon. Ito po yung sinasabing habagat na nakakaapekto po sa ating klima, sa ating lagay ng panahon. At sa weather bulletin mula sa Pag-asa, patuloy pa rin pong makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dahil po sa southwest monsoon. At posibleng makaranas din po ng flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang kung minsan ay malakas na mga pag-ulan. Ito po ay sa bahagi ng Mindanao. Kung kaya't ang nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din ng maulap hanggang sa maulap na papawarin ng mga pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot po rin yan ng southwest monsoon at posibleng mga pagbaha. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan. At speaking of lagay ng panahon, dahil po sa patuloy na pag-ulan, nagdeklara ho ng mga suspension of classes ang ilang local government unit dito ho sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Siyempre, nangungunang ho dyan ang Cotabato City. Walang pasok dahil sa sama ng panahon at malakas na buhos ng ulan sa Cotabato City. Suspendido ang klase K-12 sa mga pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw June 27, araw ng Biyernes. Kaya pinapayuhan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang lahat ng ibayong pag-iingat at kung lalabas man sa ating mga tahanan. Ulitin ko lamang po K-12, mga pampubliko at pribadong paaralan. Ngayong araw po yan walang klase June 27 dahil po sa masungit na lagay ng panahon. Sa Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte, meron din pong paanunsyo ang LGU-NDM-RRMO sa pamamagitan ni Monesa Ayaw Sale ay walang pasok din po K-12 ngayong araw June 27 dahil sa masamang lagay ng panahon na dulot po yan ng southwest monsoon itong habagat. Kaya't pinalahanan ng LGU Dato Udin, Sinsuat ang lahat na maging maingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa bayan din ng Sultan Mastura, Maguindanao, no classes today, advisory in the light of inclement weather for the safety of all students and staff.
Classes in Sultan Mastura Municipality suspended today, June 27, all levels. All levels sa bayan ng Sultan Mastura ang wala hong pasok sa araw na ito. Mula po yan sa announcement ng MDRRMO ng bayan ng Sultan Mastura. At patuloy sa ating mga balita, 4 na araw din pong pinaghahanap ang labi ni Jamalia Ahmad matapos pong malunod sa Tabiran River, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Lunes sa pagsusubikap ng Search and Retrieval Team sa pangunguna ng LGU Dato Udin Sinsuat, Coast Guard, Bureau of Fire Protection at PDRRMO at mga barangay officials. Natagpuan ang bangkay ni Jamalia kahapon araw ng Huwebes, malapit din sa lugar kung saan ito unang naiulat na nalunod sa barangay Taviran. Matatandaan na sakay ng bangka ang 13 years old na si Jamalia nang aksidenteng mahulog ito sa ilog at nalunod. Magbabanlaw lamang sana ng damit ang dalagita sa naturang ilog nang mangyari ang aksidente. Nagpapasalamat naman si LGU Dato Udin Sinsuat MDRRMO muna sa Ayaw Sale sa lahat ng stakeholders na tumulong para mahanap ang bangkay ng dalagita na matagal nang pinaghahanap. Sa Cotabato City naman, patay ang isang lalaki nang ito ay barilin hating gabi ng Huwebes, June 26 sa Purok Pag-asa, Barangay Ross Heights 7 sa Cotabato City. Sa report mula sa Cotabato City Police Office, kinilala ang biktima na si Ashraf Karim alias Rafi, 45 anyos na residente ng Mother Kabuntalan, Maguindanao. Nakatanggap ang Cotabato City Police Station 2 ng tawag dahil sa nangyaring shooting incident at pagdating sa lugar ay natagpuan na lamang ng biktima na nakahandusay at tadtad ng bala. Nagtamo ito ng tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan na isugod pa sa ospital, ngunit dineklarang dead on arrival. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang 10 baso ng pinaniniwalaan mamula po sa caliber 45 pistol. Patuloy ang sinasagawang investigasyon pang matukoy ang suspek at ang motibo ng krimen. Magandang balita naman ho tayo sa lahat ho ng mga manggagawa sa private sector. Mukhang maganda sa pandinig ito, Rek. Para doon sa may mga dagdag sahod. Magandang balita po para sa mga minimum wage earners sa lahat ng private sector sa Bangsamoro Region dahil aprobado na po ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos o 50 piso na dagdag sahod o wage increase. Ang wage order number BARM-04 ay nilagdaan na po ni Mole BARM Minister Muslimin Sema kung saan sinaksiyan mismo ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha ang paglagda sa wage increase order na ginanap sa Mole Office sa Cotabato City kahapon araw ng Huwebes. Napaloob sa wage order number 4 na aprobado ng Bangsamoro Tripartite Wages and Productivity Board ang mga sumusunod. Ang minimum take-home pay na mga manggagawa ngayon sa non-agricultural sector sa Cotabato City ay umakyat na sa 411 pesos bawat araw. Yan po ang minimum take-home pay ng non-agri sector sa Cotabato City, 411 pesos na mula sa dati na 361. 50 pesos po ang idinagdag sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Cotabato City sa non-agricultural sector. Sa agricultural sector naman sa Cotabato City pa rin, mula sa dati na 336 pesos, umakyat na sa 386 pesos bawat araw ang minimum take-home pay. Sa lalawigan ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, sa non-agricultural sector, mula sa 336 pesos na arawang sahod, umangat na sa 386 pesos ang minimum take-home pay. Habang sa agricultural sector naman, mula sa 326 pesos na arawang sahod, umangat na ito sa 376 pesos ang minimum take-home pay. Sa Special Geographic Area o SGA, sa non-agriculture sector, mula sa 341 pesos, umangat na sa 391 pesos ang minimum take-home pay. At sa agricultural sector, mula sa 316 pesos, magiging 366 pesos na ang daily minimum take-home pay. Magiging epektibo itong wage increase. 15 days, 15 araw bago yung matapos, ang publication sa mga pahayagan. Working days po ang binibilang dito 15 working days ang magiging effectivity nito. So, sa tingin natin, Rick, kailan ba? July 15. 15 days from now.
ay magiging effective na po itong bagong wage increase na pirmado ng Mole BARM. Narito ang pahayag ni Minister Muslimin Sema at nandun din po si BARM Chief Minister Abdul Rauf Mahakua na nagbigay ng kanyang suporta dito ho sa wage increase ng mga minimum wage earners sa Bangsamoro Region. Narito ang kanilang pahayag. We are happy to report to you, especially to our people, that the Bangsamoro government is actively monitoring the status of our labor sectors, both formal and informal, through the Ministry of Labor and Employment. And if you can remember, I think less than about a year ago, we have also signed a new wage order, a new wage which was signed on February 28, 2024. And in less than about a year, we have come to this new wage, which is in accord with the progress of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao in terms of economic uplift. Because we cannot just increase a wage without properly studying or looking into the status of our economic stability, economic status. And according to the PSD, the Philippine Statistics Authority, and the latest Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao study, there is a big leap in the economic status of the Bangsamoro, which necessitates the increase of the appropriate increase of the wage of our workers, also in accordance with the capacity of our private sectors, the management, kasama dito ang yung kasambahay, no? We have also established a year ago a minimum wage for all kasambahay in the Bangsamoro. So this is how the Bangsamoro government is looking into the condition of its constituents and its assets, its capability to develop as a region, as a government, as was aspired to by our people through the leadership of the Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front, which have come into terms with the national government in establishing peace here in Mindanao. So we would like this to be disseminated to all concerned through our friends in the media. If you will examine the increase of the salaries in the area of agricultural sector and non-agricultural sector. In Cotabato City, the non-agricultural sector, nung wage order natin, number 3, BARM number 303, ang non-agriculture was 361 at yung sa dinagdagan natin dito ng 50 pesos. Wala pang nagbigay throughout the country, throughout the years, ng agarang 50 pesos at one go. Ito lamang sa Bangsamoro government sa increase ng wages
nagkaroon ng mga increases pero by trans, by trans, Pero this time, the first time in the history, in the wage board, 50 pesos kaagad across the board. Sa agriculture, plantation, non-plantations, sa Cotabato City, dati-dati 336. Now we have increased to 50 pesos. Now we have already 386 pesos. In Maguindanao del Norte, ang non-agriculture was 336 dati-dati. Plus 50 pesos, now we have 386 pesos. In Maguindanao del Sur, sa agriculture, Maguindanao sa agriculture, ang dati-dati sa 326 plus 50 pesos, now we have 376. That includes Maguindanao del Norte, del Sur, Lano del Sur, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, yan ang kasalukuyang mga kwan. Sa SGA, Special Geographic Area, ang non-agriculture, dati-dati sa 341. Now, we increase it to 50 pesos. Nagkaroon na ngayon ng 391 pesos. Sa agriculture, sa plantation, non-plantation, and retail, 316 pesos. Plus 60 pesos, now we have 366 pesos. So, this non-agriculture, non-agriculture sa Cotabato City, it's 300, sa ngayon, 411 na, 411. So, yan ang panibagong situation sa wage board natin. Now, compared to the other regions, kunti na lang ang diferensya. Sa Region 12, only 3 pesos ang difference. Only 3 pesos. Yun ang pinakasimple na tanong doon. So, we are now talking of management and labor. Management and labor, kailangan magkasundo ito. Kasi kung walang labor, dihado ang management. Kung wala namang management, dihado yung labor. So, it's only proper na ma-regulate kung paano sila magkakaintindihan para walang dihado sa dalawa na yun. So, here is this tripartite board na sila ang bahalang nagmaman o di kaya paano nila i-arrange o di kaya magpagkasundo yung dalawa na yun. Kasi hindi pwedeng walang labor kasi walang din mangyari sa management. In the same manner, kung wala namang management, wala din mangyari sa labor. So that's why we are very fortunate and we are very thankful for this tripartite board to come up with this kind of increase in the salaries and the basic salaries, which I believe that consultations and all the other necessary for us to increase that is nangyari naman through proper consultation. So sa tingin ko maganda yung mga pangyayari ngayon sa Barman. We are very thankful for this muli and the tripartite board for this development na nangyayari sa both in management and also the labor sectors. Po ang naging pahayag nila Mole Minister, Muslim Insema at Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa signing po paglagda ng wage order number 04 kung saan aprobado na itong 50 pesos across the board. Minimum wage earners daragdagan ng 50 pesos yung kanilang arawang sahod at ang effectivity po nito 15 days matapos po yung publication sa mga pahayagan. At Cotabato City, SGA, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Across the board po yan, non-agri at agricultural sector, 50 pesos po ang idinagdag sa arawang sahod ng mga minimum
wage earners, yung kanilang minimum take-home pay, madagdagdagan ng 50 pesos. Sa Cotabato City, non-agriculture sector, 411 pesos na ang basic wage ng ating mga manggagawa. Sa Maguindanao pa rin, itinakda na sa June 30 ang turnover ceremony sa bagong halal na gobernador ng Maguindanao del Sur, Dato Ali Midtimbang, habang sa July 1 naman itinakda ang assumption of office ng newly elected officials. Ngayon pa lang ay inaanyayahan na ni MP Mike Midtimbang ang lahat ng 24 na mayors, vice mayors at newly elected officials sa 24 na munisipyo sa Maguindanao del Sur na welcome ang lahat na dumalo sa turnover ceremony at assumption of office. Tapos na ang politika ayon kay MP Mike, kahit panahon na upang magkaisa tungo sa pag-unlad ng probinsya at pagpapatupad ng mga magagandang advokasya ng bagong halal na gobernador Dato Ali Midtimbang. Anya, come, join and work together. Ito ang mensahe na nais ipaabot ni Governor Dato Ali Midtimbang sa lahat ng local leaders na sumuporta man o hindi sa kanyang kandidatura noong nagdaang eleksyon. Narito ang kanyang pahayag. Well, welcome sila. Actually, just pinadalan sila lahat ng no invitation para magdaro sila. Kalimutan ng politika, tapos ng politics. So, kailangan mag-join kayo, work together for the benefit of our people. Lahat welcome. Kahit hindi mayor, welcome. Yun. Pati kayo, welcome. Nagsuporta, hindi sumuporta, let us unite and work together for the benefit of our people. Respeto naman ni Deputy Speaker Bay Intan Ampatuan ang naging pahayag ng Commission on Elections hinggil sa pagpapatuloy ng parliamentary election sa BARM sa darating na Oktubre kahit pa man 73 seats na lamang ang pagbobotohan. Matatandaan na ginanap na coordinating conference sa first BARM parliamentary elections. Binigyan din ni COMELEC Chairman George Garcia na itutuloy nila ang halalan sa Oktubre na may 73 seats at hindi nila antayin pa na may sa batas ang redistricting bill o yung pag-reallocate ng 7 seats mula sa Sulu patungo sa ibang probinsya dahil ayon sa COMELEC, kinakailangan na nilang maimprinta ang mga balota. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin sinasagawang public consultation ng Committee on Local Government at Committee on Amendments hinggil sa redistricting bill sa mga lugar ng Lanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi. Ilinaw naman ni Deputy Speaker Bay Intan Ampatuan na walang nangyayaring delay o pagkaantala sa naturang bill dahil anya may mga proseso lamang na sinusunod ang mga mababatas at tinitiyak na marinig ang lahat ng posisyon ng bawat sektor. Target ng BTA Parliament na may sa batas ang redistricting bill sa June 30. Narito ang pahayag ni MP Bay Intan Ampatuan. Well, the COMELEC has the mandate to conduct the election. So they say that we will proceed with the election. Mandato nila yun. So we respect that. Usap-usap kami. I don't know saan yung although sa social media nalaman nga na merong date na binigay yung COMELEC, although formally parang yung committees ay hindi nakakuha ng formal letter. So the committees has their own timeline. There are ongoing public consultations right now. Kanina meron tayo sa Basilan, meron din sa Lanao area. So there will be another on Saturday, that's June 28, and I think there will be another one for the local government units. But the right people that will confirm this is yung mga chair ng dalawang committees, Attorney Nagib and Attorney Fahani. Ang sa amin yung schedule kasi may proseso rin yung parliament, no? After the public consultations ay magkakaroon ng deliberation, and there are two committees that are tasked to deal with this, Committee on Amendments and Committee on Local Government. So yung proseso namin
yung dalawang bills ay pag-uusapan ng dalawang committees. So, kung ano man ang kahit na natnan, no? What will be the result of this deliberation, that will be elevated to the Parliament, dito po sa plenary. At yung plenary ang magde-decide ano yung final form of the bill that will be approved by the Parliament. There's no such thing as parang delay. Sabi nung chair nung Committee on Amendments ay talagang may mga demand for the public consultations. Nung initially, napag-usapan na hindi na, ay forgo na yung public consultations, but there were demands for public consultations because may mga proposals, no? May mga proposals sa iba't ibang sectors na kailangan marinig ng dalawang committees. Base sa last consultation na naatanan ko dito sa Cotabato City, may nagsalita nga mula sa hanay ng MNLF na hindi pabor doon sa pag-redistrict ng 7 seats na nakalaan para sa Sulu, kasi para sa kanila yung struggle, yung bedrock ng struggle ay nagmula sa Sulu. Ang suggestion nila ay baka pwedeng balikan, no? Tingnan kung paano makabalik yung Sulu. So that's one perspective that we need also to consider in the deliberation of the two committees. As we speak, yun pa rin yung deadline, but I leave it to the two committees. Sila yung may final say dito, no? We're just ex officio members to the committees, but I am one of the authors, principal author of the two bills. Intan ang patuan sa kanyang reaksyon hinggil dito sa redistricting bill, kung saan nauna na pong sinabi ng Commission on Elections na tuloy ang halalan sa Oktubre kahit pa man 73 seats yung pagbobotohan, yung paglalaanan nitong mga members of the Parliament kahit kung sakaling hindi na mahabol pa itong redistricting bill. Samantala, hinggil sa usaping courtesy resignation, suportado ng Bangsamoro Transition Authority at ng mga members of the Parliament itong inilabas na kautusan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua na magsubite ng courtesy resignation ang mga ministers, deputy ministers at head of offices sa Bangsamoro Autonomous Region. Ito ang naging reaksyon ni na MP Bayintan Ampatuan at Member of the Parliament Mike Mintimbang. Anila, prerogative o nasa kapangyarihan at nasa diskresyon ng Chief Minister ang pag-utos ng courtesy resignation para mas mapahusay pa ang pagde-deliver ng mga serbisyo ng mga head, mga offices sa Bangsamoro Region. Narito ang pahayag ni na MP Mike Mintimbang at MP Bayintan Ampatuan na may kaugnayan sa pagsuporta ng BTA sa courtesy resignation na ipinag-utos ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Yung outpatient center natin, yung Committee on Social Services and Development ay nag-meeting na at nakapag-agree na mag-call for submission of position papers at pinakalat na rin natin yon. At I think before July 30, magkakaroon na ng decision doon sa kung ano yung mangyayari, no? So there will be a public hearing, no? Parang isang public hearing. Iimbitahan namin yung mga... Alam mo yun, nasa prerogative ng ating mahal na Chief Minister yan. So tayo, sumusuporta na dyan. Dahil ang pakay naman ng Chief Minister para makita yung performance ng bawat cabinet. Well, yung kaya nga gusto mangyari dyan, yung moral governance. Dahil yan ang adhikain ng ating buting former Chief Minister, si Honorable Alhaj Murad Ibrahim. So, ang gusto ni Chief Minister, tuloy-tuloy itong moral governance. Mike Mintimbang at MP Bayintan Ampatuan. At sa dagdag sa ating mga balita, naging matagumpay at naging mainit ang pagtanggap ng mga officials sa lalawigan ng Tawi-Tawi
Dito po kay BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua at sa 17 members of the Parliament sa kanilang pagbisita kamakailan dyan sa Tawi-Tawi kung saan pinangunahan ni ICM Abdul Rauf Makakua ang oath-taking ng newly elected officials ng Tawi-Tawi sa liderato ni Governor Ismael Mangsalih at ang naganap na turnover din ng mga pabahay sa ilalim ng kapyanan at ang pagbisita ng Chief Minister sa Sheikh Karimul Maktoum Mosque dyan sa Tawi-Tawi. Narito ang pahayag ni MP Mike Bintimbang. Mainit yung pagdanggap ng ating puting gobernador ng Tawi-Tawi. Kasama yung anak niyang vice governor, pati yung mga mayors niya, board members, nandoon sila lahat. So napakaganda yung pagdanggap nila sa amin. Lalo na itong puting chief minister, si Honorable Abdul Rauf Sami Gambar Makakua. Well, very fruitful yung pag-uusap nila dalawa. Pati kasama namin yung mga Deputy Speaker, si Honorable Baintan Batuan, si Honorable DS Attorney Jed Lim, si Engineer Deputy Speaker Loong, pati yung mga kasama namin. Dalawang ministers nandoon, si Honorable MP Jojo Sinulinding, pati si Honorable Paisalin Tagok. Gusto niya yung meron port doon na gusto niya matapos yung port doon. So, naggumit naman si Chief Minister na talagang magdulong siya sa development ng Tawi-Tawi. So maliban doon, nag-turnover din daw kayo ng mga pabahay kapyanan Oo. sa mga badyaw? Yes, pumunta kami doon sa Simunul. So, meron doon mga project ang kapyanan na Madina Badyaw. So yun, turnover yun, cutting ribbon, nandun din si Chief Minister, pati yung si Governor Amang Sali. So 1380 pala yung paggawa ng doon, yung makasaysayan na mosque doon. So napakaganda doon, pinasukan namin yung mosque na yun. So alam mo, nandun yung wisdom ng mosque na yun. Mike Bintimbang sa matagumpay na pagbisita ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua kasama ang 17 members of the Parliament sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ganap na pong 9:30 ng umaga. At dito po nagtatapos ang ating palantuntunan ngayong umaga po ng Friday, June 27. Sa alam po natin mga reporters, cameraman at technical side, Wiki Madamba. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng Balaya.